Risa na. Nakita mo ba yon sa Facebook ngayon? At least nanindigan na si Risa. Yan yung sinasabi ko na on part of Risa Ontiveros, it's really prudent on her part na manindigan, natatakbo siya. Kasi pag hindi siya umentrada, hindi na siya makaka-entrada kahit kailan. Hindi niya matatalo si Mama Lenny kahit kailan. I mean, Risa is not going to win any election. Hindi siya mananalang presidente. Sigurado ako dyan. Ganun. Ang laro na lang ngayon ni Risa is campaign funds. Pwede sige, mag-ilusyon ka. Well, she cannot run as a senator sa 2028. So it has to be something else. Something different. It has to be vice president or president. Kanya-kanyang trip lang. Kung ako dun sa mga yellow pinks, if you're going to criticize the Senate Blue Ribbon Committee, mas yun pa yung legit na criticism eh. Bakit hindi nakasama sa usapan si Loren Legarda at saka si Mark Villar? In fairness, doon sa Senate Blue Ribbon Committee, ang pinoint out nila doon ng bonggang-bongga si Tulfo. And I think it's really more of making the best out of the time that they have. Of course, I think meron din tong political angle. Ganyan, meron din politics yan. Kasi syempre, part ng majority si Loren at saka si Mark Villar, ganyan. Yeah, I think it's really more of strategic decision on the part of the majority. Kasi otherwise, kapag inuna nila si Loren dyan at saka hindi maubos sila sa majority, di ba? But nevertheless, I would just like everyone to remember that Mark Villar and Loren Legarda, even if they were mentioned in the affidavit of the 18 Marines, they did not stop the Senate Blue Ribbon Committee hearing on the flood control investigation. Okay? Which is something that Chisa Escudero, Tito Soto, and Erwin Tulfo are not doing. Diba? Si Erwin Tulfo, si Chisa Escudero, at saka si Tito Soto, pinipigilan nila eh. Diba? Pinipigilan nila eh. O ngayon, bakit si Loren? Bakit si ganyan, etc. O di pa tapusin nyo, second session tayo. Para banatan si Loren doon. Gusto nyo? Pwede naman. Diba? Sa akin kasi yung mga ibang nag-aana na parang, putang ina ninyo eh. Bira kayo ng bira sa majority, tapos gusto, si Loren nasa majority, tapos gusto nyo si Loren ang uunahin. Diba? So I think it is really more of a strategic game on the part of the majority. Siyempre, ba't nila uunahin yung mga kampi nila? And hindi naman nagbago yung affidavit. Yung affidavit, yun pa rin naman yun. February 23. That's what I know, ha? That's what I know. Yung affidavit na, when I saw it, sinabi nila, yes, ito yung affidavit namin. Yung February 23 na affidavit, 2026. In fairness, Miss Joey, agree about sa hindi pag-stop nila Legarda and Villar sa BRC hearing. Correct! Diba? So, it's either hindi guilty si Legarda at saka si Villar, even if pinangalanan sila ng 18 Marines doon, they probably have an explanation or whatsoever, okay? And if you want to talk about it, then allow the second hearing of the Blue Ribbon Committee. Diba? Yun. Bakit uunahin kakampi? Strategically na lang. Correct. Senator Legarda was even present during that momentous hearing. Correct. So ngayon, ikaw, magpapahiring ka, di ba, Raffy Tulfo? Di magpahiring ka. Usisahin mo si Loren doon. May time ka. May pagkakataon ka. And in the same manner, tatanungin ka rin namin, bakit hindi mo usasain yun sa'yo? O yung kay Tito Soto. May record ng mga hangar, kaya madali i-trace dates ng delivery. Cayetano Block needs to be strategic kung hindi lalamunin sila ng buong Bangag Block. Correct! Diba? Ibang hearing ang gusto ni Sir Raffy, ganyan. Sa akin, ang una kong rule is, kung papayag man ang 18 Marines na pupunta sa hearing ni Raffy Tulfo, first and foremost, dapat walang arrest. Pagka dumating dyan, siguraduhin nyo, hindi na maa-arresto yung 18 Marines. Pero kung darating dyan yung 18 Marines at ang gagawin ninyo, papa-arresto nyo lang sila, ibang usapan yun. And there are real threats na arrestohin yung 18 Marines. May papangako mo ba yan? Na hindi maa-arresto yung 18 Marines? Syempre, pag pumunta sila sa pahiring mo, paano kung pa-arresto mo? Erwin Tulfo pala. Miss Joey, I don't trust this Tulfo hearing. Mahirap mag-trust sa mga baga. I'm not saying na mag-trust tayo. Hindi talaga sila katiwa-tiwala. But of course, you have to give them enough rope to hang themselves. You have to give them enough ropes to hang themselves.
My question maybe is, what is our silver lining that our efforts will not be wasted? The Marcoleta-led SBRC hearing. Baliwala na ba yung naging testimony ng 18 Marines nung Thursday? And to answer you straight up is we do not know. Nauubos yung kakampi natin sa Senado. Not everyone is willing to take it all the way. Nakita nyo si Cheese. Joel Villanueva might also follow suit. Kaya nga mag-isip kayo. Kung wala ka ng lahat maaasahan, who else? Like I told you, long time ago, we are on our own. We are on our own. Ayan. Imagine yung ill-gotten wealth cases dismissed na, garabalan na talaga. True. So, Erwin Tulfo is doing a media tour and saying na papaaresto daw niya yung mga magsasagawa ng Senate Blue Ribbon Committee hearing na hindi sanction. Papaaresto daw niya. And I say that Erwin Tulfo is the most stupid senator that we have right now. Actually, pwede silang maglaban ni Rizal Ontiveros sa kabobohan. Pero parang putang ina talaga. Seryoso ka, Erwin? Hindi na po ako magpayag na maghihiring-hiringan kayo dyan. At I will have you around. Hindi na po ako papayag na maghihiring-hiringan kayo dyan. It doesn't depend on you, Erwin Tulfo, idiot. Ito ang banta ni Senador Erwin Tulfo kasunod ng pagdinig kahapon ng Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block. Gate niya, siya ang lehitimong chairman ng committee sa ilalim ng tinaguriang new majority ng Gatchalian Block. I promise, kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na, ilang taong ka na sa Senado, try me. Try me. Wow! Putang ina talaga. Pahiring ka ng Blue Ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw na usa, bibitbiting kita, kukulyuhan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Because I am the legitimate Blue Ribbon Chairman. Kukwelyuhan daw niya yung mga maghihiring. Tingin ko, alam ng Cayetano Block na may chance na di mapunta on record yung BRC nila. Kaya sinulit na lang nila for public viewing at tirahin yung Gatchalian Block. I do not know exactly the rules, pero kasi kung kunwari, stenographer lang yung kulang, pero kung meron ka namang record ng hearing, meron ka namang official record ng hearing, I'm not so sure kung ano yung proseso dyan. Kasi parang ini-invalidate nila kasi wala raw stenographer eh. I-note ng stenographer after. Hindi ba pwede yun? I mean, legitimate question na, hindi ko lang alam. Hindi ko sure. Level na kakupalan ni Erich Wagas. Sobra. Ayon sa Senate rules, okay, ang Sergeant at Arms ay isa sa mga Senate officers na ine-elect ng majority of all members. Okay? So for all intents and purposes, yung Sergeant at Arms na dapat na may hawak sa Senate ngayon for peace and order is still the majority's Sergeant at Arms. Dapat si Aplaska pa rin. Ngayon, nung June 3, nag-elect sila ng bagong Sergeant at Arms. But sa perspective nila Erwin Tulfo, siya na ang Senate Blue Ribbon Committee Chair. Sa perspective nila. Ang sinasabi ni Erwin na kayo, papaaresto ko kayo kapag naggawa kayo ng hiring-hiringan ninyo, papaaresto ko, wala akong pake, wag niyo akong subukan, kineso, ganyan-ganyan. Una, Erich, hindi ikaw ang nagpapaaresto sa Senate. Ang pipirma ng arrest na yan is the Senate President. Ngayon, sa perspective ninyo, ang feeling ninyo, si Win Gatchalian ang acting Senate President. Di ba? Yun ang pinaglalaban nyo. So, diyan sa mga salita mong yang tatanga-tanga ka, hindi lang si Alan Peter Cayetano ang binabastos mo. Ang binabastos mo, pati si Win Gatchalian pota ka. Kung makapagsalita si Erwin Tulfo, papaaresto ko kayo, ganyan. Bakla, hindi ko yung nagpapaaresto. Ang magpapaaresto yung Senate President. Yung Senate President ang merong arresting powers. Diba siya yung pipirma? Ganon. So ngayon ikaw, magre-recommend ka lang. Wala kang arresting power. Ang may arresting power, Senate. Yun yung nakalagay sa rules ninyo eh. Pwedeng utusan ng Senate President for the sake of orderly dealing dyan sa Senate ng mga tao or mga senador mismo, Senate President yung merong arresting powers. So ngayon, kung kunwari, merong dalawang Senate Blue Ribbon Hearing Committee,
hearing na nangyayari, yung initiative na magpa-aresto in order to preserve the order in the Senate will come from the Senate President. So it's either you, it's either Win Gatchalian, your block, or it's going to be Alan Peter Cayetano. As we stand right now, Erwin, okay, ang Senate President pa rin ngayon ay si Alan Peter Cayetano. Kasi hindi niyo pa naman na-reach ang 13. Hindi niyo pa na-reach ang 13. Kasi kung na-reach nyo, kung talagang naniniwala kayo na yung June 3 ninyo ay legit, kung talagang naniniwala kayo na ang June 3 nyo ay legit, bakit kayo magpapatawag ng special session para i-correct yung mga nangyaring mali noong June 3? Bakit kayo maghahanap ng 13 at i-special session nyo pa kung naniniwala kayo na talagang tama ang 12? Diba? Kasi naniniwala kayo, may mali talaga noong June 3. Walang tapang, lugaw lang yan si Erwin Tulfo. Nung binugbog nga kuya niya, Simon, ni Raymart, wala sila nagawa. Nakita na ba kayo ng may kinwelyuhan yan? Wala, diba? Di nga makalabas ng walang bodyguard. Can Erwin Tulfo really afford to do that? Yung kukwelyuhan ng kapwa niya, senador. Hindi ba niya na-realize na pwede mag-backfire sa kanya by civil disobedience ng Senate employees? Actually, sa totoo lang, that is really yung gano'n na wala akong pakialam, kukwelyuhan kita. That's very, very unparliamentary. Even if you're doing it outside the Senate plenary. You cannot speak that way sa kapwa mo, senador. Na isi-threaten mo yung kapwa mo, senador, ng harm, physical harm. Wala akong pakialam, kakalad ka rin kita. Kukwelyuhan kita. Tinawag niya nga pulpol mga staff. Oo. Ma'am Joey, may nagsampan ng kaso kila SP Alan at Sen Pia, Sen Lawrence sa SC dahil daw sa pagpapatuloy nila ng pamumuno sa Senate. O, di magkaso sila. Ang tanong dyan, pag dinesisyonan ng Supreme Court yan at sasabihin na talagang sila yung fake, nakakatawa. For me ito nga yung sinasabi ko. Ang appreciation ko sa nangyayari is that they cannot really change the officers of the Senate. First, because the Constitution requires that pagdating sa pagbotohan, it should be the majority of all the members. So kung 27 yung members, ibig sabihin, you need minimum of 13. So kahit 17 lang silang present, 13 na boto pa rin ang kailangan mo. Hindi magbabago yung minimum number. 13 talaga yan. So ibig sabihin, hindi nila talaga po pwedeng galawin yung posisyon ni Cayetano unless they come up with 13 votes. Ngayon, I think ang debatable dito is yung quorum for normal business. Sabihin na natin na parang, okay, yung argumento na may quorum sila or wala silang quorum, kineso-kineso, ganyan-ganyan, baka pwedeng pag-awayan pa. Kasi, ang argument nga nila is that, yung ang appreciation raw nila is, nag-fall square yan sa Avellino versus Cuenco na case. Pagkatapos, it was also done by Franklin Drilon sometime in 2015. So parang sinasabi nila, it's okay, they can proceed with that. For me, kung meron mang debate dito, doon lang yung debate. Whether or not they have a quorum for the purposes of doing business. Okay? Yung pag-e-elect ng officers ng Senate, hindi yun normal business. So, hindi yun simple majority of the members present. Kasi specific yung requirement nun sa law at saka sa rules ng Senate. So, hindi nila mababago yun. Can they abolish the chairmanship? Can they vacate the committee members and chairmanship? Sabihin na natin na hindi nila na-reach yung 13 na votes to vacate all of those. I would say yes, as long as they have quorum for that day. So, ibig sabihin ba, yung 12, quorum ba yon? Ang tingin ko dyan, may laban sila dun sa 12. Pero, i-invalidate ko yung June 3, hindi dahil sa 12 lang sila. I-invalidate ko na lahat ng nangyari nung June 3, mali. Kasi ni-usurp nila yung plenary, ni-usurp ng minority yung plenary nung June 3. Kasi ang nag-preside agad si Win Gatchalian eh. Saan nakuha ni Win Gatchalian yung authority? I-part siya ng minority. Diba? Hindi ba dapat ang mag-handle ng floor is someone from the majority? Hindi ba dapat ang ginawa nila doon, Senator Chis Escudero is part of the majority, is the only representative of the majority. Meron nga sila diyang attendance at saka
identification ng bawat member kung saan siyang part, kung minority or majority siya. 'Di ba? Nakapunta kami sa wakas na Thursday, Diyos ko, napaos ako, hanggang past lunchtime lang namin kami nagstay. Gusto namin mag-practice na kahit few hours regularly, makapunta ako to show solidarity. Thank you, Strictly. Actually, bigyan ko lang pala kayo ng update doon sa Senate. Hindi ako nakapunta sa Senate kasi binawalan ako ng abogado ko. Sabi nung mga nakapunta sa Senate, ang dami daw talagang nagpunta para suportahan yung Blue Ribbon Committee hearing. Kaso ang naging problema, nung pagpunta nila doon, may choke point doon sa may Jokno Avenue. May choke point doon na hindi pinapapasok yung tao. Kung saan na naunang nagtipon-tipon yung mga supporters. So, siguro parang yung paliko ng Senate, marami daw tao din doon na nag-iintay. Pero may mga pulis na nakaharang. So, they really do not want the people to pile up. Kaya nga, sa totoo lang, if you want this to be really, really successful in making a statement, kailangan talaga maraming magpunta. At marami talaga magpakita ng disgust dito. Kasi sa totoo lang, minamaliit na nila talaga tayo eh. Tayong mga nag-criticize dito sa gobyerno, minamaliit nila tayo.